Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin po natin ang ating amang Diyos na buhay at anak niya na si Kristo Jesus. Ako po si Rolin Ilaga mula po sa CRC Calambao Daughter Church at inanyayahan ko po ang bawat isa na samahan po ninyo ako sa pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos na tinapay mula sa langit. At sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa salita ng Diyos, ay samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa, at sa inyong anak na si Jesucristo, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na binigay po ninyo sa bawat isa. Dalangin po namin sa umaga pong ito, sa pagbubulay-bulay at pag-aaral po ng inyong salita mula po sa Biblia, ay kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon po na ito na binigay po ninyo sa amin, at pagharian po ninyo itong gawain na ito, at ikaw po ang aming maitaas, aming Diyos, at maghari sa aming mga puso't isipan. At sa araw din pong ito, ay ako po ang inyong ginamit para po sa gawain na ito, ay bigyan po ninyo ako ng sapat na kalaman at karunungan nang naayon po sa inyong kalooban. Kaya ito po ang aming dalangin sa tanging ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. At ang title po ng ating pag-aaralan sa araw pong ito ay A Bronze Covering for the Altar. Ngayon po ay tayo po ay babasa sa Biblia sa Numbers chapter 16 verses 36 to 40 at ito po ay babasahin po natin sa Tagalog. Unang talata. Sinabi po ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ang mga baga. Kailangan gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya't kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga yun ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin. Maging babalasa na ito sa sambayan ng Israel. Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyan ng insenso na pawang tanso. Ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang sino mang hindi pari o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat manghas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito, ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Sa una at pangalawang talata po ng ating pong nabasa mula sa salita ng Diyos sa Biblia, sa verse 36 to 37, ay pinakita o inilarawan po ng ating Panginoon Diyos na pinarusahan sa kamatayan si Korah at mga iba pang kasamahan niya na silang lahat ay nagrebelde at naghimagsik at sumamba sila sa mali at makasarili nilang kagustuhan. Nang sila din po ay tumuligsa at nagmataas sa mga itinalaga o hinirang ng Diyos na pangunahan nila ang kalooban niya para sa mga tao. At sa pangatlong at pang-apat po naman na talata na atin pong nabasa ay isang paraan din po ng Diyos na kahit sina Korah at mga kasama niya ay tinawag at pinili din po ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang kalooban. Pero dahil po sa kanilang sariling katuwiran at paghihimagsik laban sa itinalaga ng Diyos, sila Moises at Aaron ay sila ang pinarusahan ng kamatayan ng Diyos at nabaliwala din po lahat ang mga una nilang pagsunod sa Diyos dahil sa mali nilang paniniwala at sa hindi sila nagtitiwalang lubos sa Panginoon Diyos at ganoon din sa kanyang mga hinirang na para pangunahan ang kanyang mga utos para sa mga tao. At para po sa huling talata ng ating pong nabasa ay hindi lang po para sa mga Israelita ang babala ng Panginoon Diyos kundi ganoon din po sa ating kapanahunan ngayon na bawat isa ay pinili at hinirang din po ng Diyos ayon din po sa kanyang kalooban. At kung tayo din po ay hindi rin susunod sa mga itinalaga ng Diyos sa ating po mga leader sa church, tulad po ng mga pastor, reverend at bishop, na sila po ay lingkod din po ng ating Panginoon at nagtuturo din po sila ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ay masasabi po na naghihimagsik din po tayo laban sa Panginoon Diyos at kay Jesucristo kung tayo po ay hihigit pa sa ating kaunawaan dahil sa hindi natin pagsunod sa itinalaga niya ay maaari din po tayong parusahan ng Diyos dahil sa katigasan din po ng ating mga ulo. Para po sa aking conclusion ay basahin po natin ang unang Korinto chapter 11 verse 1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya tularan din po natin ang mga naging tagasunod po ni Kristo. Tayo po ay hindi mapahamak at papagtagumpayan po natin ang buhay na walang hanggan na ibibigay po sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus
Hesukristo. At para naman po sa ating pong pagtatapos sa gawain na ito, ay samahan po ninyo muli ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katagumpayan ng aming gawain. At naway ang bawat isa po sa amin ay napuspos po ng inyong banal na salita. At ito po ay may isa isip, may isa puso, at may isa gawa po namin ang bawat natutunan po namin sa inyong mga salita. At kung ano man po ang inyong kalooban para sa amin, ay tatanggapin po namin ito na maluag na nagmumula po sa inyong pag-ibig. At kami po ay maging masunurin sa mga hinirang at mga itinalaga po ninyo na mga mamumuno po sa aming simbahan na kinabibilangan po ng bawat isa sa Charismatic Restoration Church. At dito po ninyo kami tinawag, kaya nararapat po lamang na kami ay magpasakop sa gobyerno ng Diyos at kay Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito po aming dalangin na may pasasalamat. Amen. Muli maraming salamat po sa pakikibahagi po ng bawat isa sa salita ng Diyos sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming samahan sa araw po ng bukas, 5:30 ng umaga, para po sa ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos. Malaya po natin po itong i-share sa ating pong pamilya at mga kaibigan para mas marami pa po ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli magandang umaga po sa bawat isa, and God bless us all.